Daniel, Kabanata 8. Nang 3 taon ng paghahari ni Belshazzar, akong si Daniel ay nagkaroon ng 2 pangitain. Sa pangitain iyon, ako'y nasa pampang ng ilog Ulay, sa napapadirang lunsod ng Susa, lalawigan ng Elam. Nakita kong nakatayo sa pangpang ng ilog ang isang barakong tupa. May 2 sungay ito na parehong mahaba, ngunit mas mahaba ang sungay na huling tumubo. Nakita kong ito'y nanunuwag pakanluran, pahilaga at patimog. Walang ibang hayop na makalaban sa kanya, ni walang makalapit upang saklolohan ang sinumang daluhungin nito. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin, kaya naging palalo siya. Habang ito'y pinagmamasdan ko, isang barakong kambing ang sumulpot, na humahagibis mula sa kanluran, na hindi na halos sumasayad sa lupa ang mga paa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng 2 mata. Galit na sinugod niya ang barakong tupa na nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog. Walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang 2 sungay ng tupa. Hindi naman ito makalaban. Ibinuwal ito ng kambing at niyurakan. Walang makasaklolo sa tupa. Kaya naging palalo ang barakong kambing. Nang nasa sukdulan na ang kanyang lakas, nabali ang sungay niyang malaki, ngunit may pumalit na 4 na kapansin-pansing sungay na nakatutok sa iba't ibang 4 na direksyon ng kalangitan. Ang isa sa 4 niyang sungay ay nagkaroon ng maliit na sanga. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang umabot sa timog, sa silangan at sa lupang pangako. Umabot ang kapangyarihan nito hanggang sa kalangitan, at pinabagsak sa lupa ang ilan sa mga bituin, at tinapakan ang mga iyon. Kaya naging sobrang yabang ang maliit na sungay, at kinalaban nito pati ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Inalis nito ang araw-araw na paghahandog, at winasak ang dakong dooy sinasamba ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Dinaig din nito ang hukbo ng kalangitan, at ang araw-araw na paghahandog ay napalitan ng kasamaan. Ang katotohanan ay niyurakan at nagawa ng sungay ang lahat ng gusto niyang gawin. May narinig akong nag-uusap na 2 anghel. Ang tanong ng isa, hanggang kailan tatagal ang mga pangyayaring ito sa pangitain? Hanggang kailan tatagal ang pagpigil sa araw-araw na paghahandog, ang paghahari ng kasamaan, at ang pagyurak sa templo at sa hukbo ng kalangitan? Mangyayari ang mga ito sa loob ng 2,300 gabi at umaga. Pagkatapos, muling itatalaga at gagamitin ang templo. Sagot ng 2. Habang akong si Daniel, na nakakita ng pangitaing ito, ay nagsisikap na maunawaan ang kahulugan nito, biglang lumitaw sa harapan ko ang tulad ng isang tao, at mula sa pangpang ng ilog Ulay ay narinig ko ang isang tinig ng tao na nagsabi, "Gabriel, ipaliwanag mo sa taong ito ang pangitain." Nang lumapit siya sa akin, dumapa ako sa lupa dahil sa matinding takot. Sinabi niya sa akin, "Tao, unawain mo ito. Ang pangitain ay tungkol sa katapusan ng panahon.
Samantalang nagsasalita siya, walang malay tao akong bumagsak sa lupa. Ngunit hinawakan at itinayo niya ako. Sinabi niya sa akin, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon kapag ipinakita na ng Diyos ang kanyang puot. Ang dalawang sungay ng barakong tupa na nakita mo ay ang mga hari ng Media at Persia. Ang barakong kambing ay ang hari ng Gresya, at ang malaking sungay sa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Tungkol naman sa apat na sungay na humalili sa unang sungay, nangangahulugan itong mahahati sa apat ang kaharian, ngunit hindi magiging makapangyarihang tulad noong una. Sa bandang huli, kapag nasa sukdulan na ang kanilang kasamaan, isang malupit at tusong hari ang lilitaw. Magiging makapangyarihan siya at katatakutan ng lahat, sapagkat magagawa niya ang lahat niyang magustuhan. Lulupigin niya pati ang malalakas at ang mga hinirang ng Diyos. Dahil sa kanyang katusuhan, lahat ng balakin niya ay magtatagumpay. Magiging palalo siya at walang pakundangan niyang yuyurakan ang marami. Walang sinumang taong makakahadlang sa kanya. Pati ang pinuno ng mga pinuno ay lalabanan niya. Ngunit pababagsakin siya hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Ang pangitaing nakita mo tungkol sa paghahandog sa gabi at sa umaga ay totoo. Ngunit ilihim mo muna ito, sapagkat matatagalan pa bago ito maganap. Akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Pagkatapos, nagbalik ako sa gawain ko sa palasyo ng hari. Nabagabag ako ng pangitaing iyon, sapagkat hindi ko iyon maunawaan.